Walang karapatang tumira ang babae niya dito sa bahay. Huwag mo nang sayangin ang iyong oras. Wala na tayong pag-uusapan pa. Sanchay! Sanchay! Pwede bang huwag kang sumigaw dyan? Auntie Jade, anong ginagawa niyo dito? Nasaan siya? Teka, sandali. Sandali, lang. natutulog na siya. Gusto siyang palayasin ng iyong mama kanina. Paano mo nagawa yun? Isinanggalang ko lang ang aking buhay. Sinabi ko sa iyong mama, magpapakamatay ako pag pinalayas niya si Sanchay. Huwag ka mag-alala, pangako ko yan. Auntie Jade, panalo ka talaga. Salamat. Pakausap naman kay Sanchay. Sige na, sandali lang. Shh! Tumigil ka na nga. Sandali. Yang master, kung ayaw mong pag-isipan siya ng hindi maganda ng iyong mama at pag-isipan siyang maruming babae, ayusin mo ugali mo. Maging magalang ka sa kanya. At sa kagabi na, natutulog na siya. Basta relax ka lang. Dito ako matutulog sa kwarto niya ngayong gabi. Pero kasi... Ay, shh! Sige na, umalis ka na. Hello? Simen? Hindi naman. Nagkasagutan daw sila kanina ni Mama. Mabuti na lang, nandun si Auntie Jade. Okay. Pupunta na ako dyan. Kung bumalik na ang Reynang yan, hindi na muna ako pupunta sa bahay ni Naase. Hindi naman yun ang punto ko, ano ka ba? Baka nakalimutan mong nagtatrabaho si Sanchay sa kanila. Alam ko naman yan. Inaalala ko rin naman si Sanchay dahil nakakaharap na niyang Reyna. Bago umalis ang mama niya ng bansa, yung mga sinabi ni Sanchay sa Reyna, natatandaan niyo ba? Wala akong sinabi sa lipunan. At para sa mga mata ninyo, namumligaw lang ang katumbas ko. Pero isang bagay lang malinaw kung sasabihin. Ginagawa ko ang lahat para hindi ako maliitin ng mga tao. Alam nyo, ngayon ko lang nalaman para pala kayong walang pinag-aralan. Isipin niyo to. Ngayong bumalik na ang Reyna at natagpuan niyang kasama ng anak niya ng damong ligaw. At ngayon nakatira pa sa bahay nila. Masustroke siya sa galit. Ase, andito kami. Oh, Nakita niya na si Sanchay? Siguradong galit siya. Mas masakit siguro ang mga binitawan niyang salita. Anong plano mo ngayon? ano ba magagawa ko? Wala kang gagawin? Kung ako kay Sanchay, magagalit ako. Ang protektahan si Sanchay kay Mama, responsibilidad ko. Ano ang plano mo? Magiging maayos din na lahat. Pag-isipan mo yung mabuti, pare. Mama mo magiging kalaban mo. Hayley, anong masasabi mo? Ase, ano kaya kung lumipat kayo ng bahay ni Sanchay? Hindi yun pwede. Makikita pa rin sila nung Reyna. Tingin ko magandang idea yan. Pero makakapagtago ba sila? Hindi sila makakapagtago. Hindi nila matataguan ng Reyna. Isipin mo na lang, nasa inyo si Sanchay. At dahil kay Sanchay, palagi kayong mag-aaway ng Reyna. At sa ugali niya, mag-aaway din sila. At lalong magagalit ang Reyna, hindi siya magbibigay. Dahil hindi siya ganun. Ngayon, kung aalis kayong dalawa sa bahay niyo, maaaring mabawasan ang pag-aaway niyo. At hindi pa madadamay ang tulad ni Auntie Jade sa problema niyo. Ase, mukhang maganda ang ideya ni Lay. Pag-isipan mo. Ano sa tingin mo, Ase? Gagawin kong lahat. Para sa aming dalaw ni Sanchay. Kahit ano sabihin ni Mama. Hindi ko iwanan si Sanchay. Kung ginagamit man ni Auntie Jade ang buhay niya bilang pananggalang, papayagan niyo bang tumira sa bahay niyo si Shansai? Mas lalong mahihirapan si Sir Dao Mengzhen na iwan siya. Isa pa, oras na malaman ni Miss Chow Tse ang lahat tungkol dito, mas mahihirapan silang magkabalikang muli. Madam, naisip ko lang, maaaring ang dahilan kung bakit ayaw umalis at tanggapin ni Shansai ang pera. Hindi naman kaya ambisyon niyang agawin ang inyong pwesto at maging ang posisyon sa inyong pamilya? Hindi ko yun hahayaang mangyari. Yujian, hindi ba't inireport mo sa akin noon? Meron siyang ilang mga kaibigan simula pagkabata?
Hello? Sanchay, bakit nag-day off ka ngayong araw na to? May gagawin ka ba mamaya? May pupuntahan tayo, susunduin kita. Malalaman mo rin. Sige na, bye-bye. Anong problema? Isipin mo naman to. Si Damintse, nakaupo sa ganitong klaseng lugar. Nakakahiya. Eh, ba't tayo nagpunta dito? Sabi mo, gusto mo mag-date sa ganitong lugar kaysa hotel. Talaga? Yung sinabi kong yun, natatandaan mo pa? Pero alam mo, sa tingin ko nga, hindi bagay sa yung lugar na ito. Salamat. Mukha yata masarap yung ice cream na to ah. No, ang sarap. Huwag ka lang basta magkape, umorder ka rin ng ice cream. Wag na, ayoko. Kung ganun, tikman mo to. Ayoko nga. Sige na, tikim lang. Alam mo, napakakulit mo talaga. Wala akong pakialam. Sobrang tamis naman. Ba't mo pinupunasan? Nalawayan ko ba yan? Di ba naghalikan na tayo? Huwag na natin pag-usapan yan. Inumin mo na yung kape mo. Sanchay? Ano ba talaga nangyari kagabi? Ang totoo niyan, maliit na bagay lang naman. Pagdating sa bahay kagabi, nagpunta si Auntie Jade at nag-usap kami. Pagkatapos nun, natulog na ako. Naisip kong lumipat tayo. Lilipat tayo? Mm. Teka muna, sandali lang. Alam mo bang ibig sabihin ng paglipat? Oo, aalis ka sa dating bahay, tapos lilipat ka sa maliit na bahay. Pero hindi ganun kadali yun. Walang katulong na magsisilbi, walang tagaluto, wala lahat. Isa pa, kailangan mo magbayad ng upa mo, magbayad ng tubig, ng kuryente. At isa pa, alam mo ba kung saan ka kukuha ng pambayad? Ang dami mo naman sinabi. Hindi mo lang kasi alam kung gaano kahirap ang lumipat ng tirahan. Teka lang, bakit kailangan nga palang lumipat? Paano kita mapoprotektahan kung di tayo aalis? Hindi mo na kailangan gawin yan. Kalimutan mo na. Papasok na ako. Alam mo na kung anong gagawin mo, Yutian. Opo, madam. Ma, anong problema? Bakit niyo ako pinagmamadaling umuwi? Xiaoyu, anak. Natanggal sa trabaho ang daddy mo. Pero bakit? Di ba lilipat lang naman siya ng ibang department? Siya din ang gagawing department head, di ba? Oo, tama ka. Pero katatawag lang niya kanina. Ang sabi ng boss niya, ililipat daw siya sa isang factory. Isa lang ang ibig sabihin nun, tinatanggal na siya sa kumpanya. Bakit ito nangyayari? Bagsak daw ang ekonomiya. Ngayong wala ng trabaho ang daddy mo, wala na tayong ibabayad sa bangko. Siguradong iilitin ang bahay natin. Hindi ko na alam ang gagawin. Ano nangyayari to? Ano na naman ba pumasok sa utak mo? Kanina naman okay ka lang ah. Tungkol ba sa pagbalik ni Mama? Bakit ka ba naglilihim? Ba't di mo sabihin sa akin ang sinabi sa'yo ni Mama? May sinabi siyang hindi maganda, tama? Bakit ba hindi mo sabihin sa akin ang totoo? Ano ba talaga nangyari kagabi? Sabihin mo na. Hindi na yun mahalaga. Pride ko lang ang problema. Ang problema mo ba, hindi ko problema? Huwag mo na akong intindihin. Ayoko lang na... Ano bang ayaw mo? Ayokong umalis ka sa inyong bahay. Bakit nga ba ako alis ng bahay? Ginagawa ko to para sa'yo. Alam ko, ginagawa mo para sa akin. Kung gano'n, bakit ka ganyan? Dahil ayokong pinoprotektahan mo ko. Kapag pinagtanggol mo ko, natitiyak kong pareho lang tayong masasaktan. At ayokong mangyari yon. Alam kong hindi mo nagugustuhan ng aking mga sinabi.
Ayoko rin masira ang ating pinagsamahan. Hindi ko talaga nagustuhan. Hindi ko na alam ang gagawin ko ngayon. Bakit kasi hindi ka katulad ng ibang babae? Malambot ang puso kong minsan at maaasahan. Kalimutan mo na. Yun naman kasi nagustuhan ko sa'yo. Naiintindihan ko nararamdaman mo. At aaminin ko masaya ako. Kaya Kaya ano? Hello pa, bakit po? Totoo ba yan? Bakit daw bigla na bankrupt? Hindi ba mayaman na tayo? O bakit nagka-problema? Pa, hindi pwede mayaman na tayo, di ba? hindi naman malaki na wala sa'yo ah. At isa pa, may mga bansang ganun ang batian nila. Okay lang naman kung minsan babaeng mauna. Anong sinasabi mo? Wala, tungkol lang sa kiss. Hindi naman malaki mawawala. Ganon din ang batian ng mga tao. Kiss ba ang ibig mo sabihin? Bakit ka ba nakikinig sa usapan? Chismoso ka talaga? Sandali lang. Sino ba ang kausap mo? Ang sarili mo? Siguro hinalikan mo si Acer. Ano, baliwala yun. Sa ibang bansa nga, parang bumati ka lang ng hello, di ba? Katulad lang yan sa ibang bansa. Sige nga, mag-hello ka sa akin. Eh, hello. Hindi naman ganun ang sinabi mo kanina. O sige na, kiss na. Tingilan mo nga ako, actually. O kita mo na. Mahirap kumis, ano? Ibig sabihin, kaya mo hinalikan si Acer, ang inyong relationship ngayon, nasa ibang level na. Tigilan mo ako sabi. Balitaan ko kagabi. Pinaalis ka ng mama ni Acer. Tama, pinalis niya nga ako kagabi. Pero alam mo ba, tinakot siya ni Auntie Jade. Ang sabi, magpapakamatay siya. Tapos ang mama ni Aze, wala rin siya nagawa. Kaya yun, hindi niya ako mapaalis. Dahil sa'yo, kinalaban rin siya ni Auntie Jade. Sa tingin ko, ganun na nga. May nangyari na bang kakaiba? Ano ibig sabihin? Wala naman. Nakapagtataka. Sa pagkakakilala ko sa mama ni Acer, dapat gumawa na siya ng hakbang. Katulad na lang sa mga taong malalapit sa'yo. Yung mga kaibigan mo, si Xiaoyu. O kaya, Paano mangyayari yan? Hindi niya magagawa yun sa mga taong hindi niya kilala. At ano naman ang gagawin niya? Sanchay, hindi sa tinatakot kita. Pero nung naging kayo ni Acer, maraming mga bagay ang kailangan mong isakripisyo alang-alang sa inyo. Hello, Xiaoyong, si Sanchay. Kumusta ka na? Ano ibig mong sabihin? Anong dapat alam ko na? Wala akong alam. Ano ba yun? Madam, Kumusta na ang mga pangyayari, Yutian? mabuti po madam. 3 oras na po ang lumipas. Sa mga sandaling ito, tiyak na alam ni Shansai. Maring sa loob ng 1 oras, kakausapin niya kayo. Wala siyang karapatang makipag-usap sa akin. Nagkamali po ako, paumanhin. Walang anuman. Salamat sa abala. Padalan mo ako dito ng tubig. Meron akong inaantay na bisita. Marunong ka na palang kumain ng ice cream. Huwag kasi kayo lagi nagkakape. Gusto nyo? Ay, ba't mo ba kami pinapunta? Kala ko magkikita kayo ni Sanchay. May ginawa ba ang mama mo kay Sanchay? Ano? Huwag kang umarte na parang wala kang pakialam. Meron nga. O ano? Aalis ka na sa bahay nyo. Ang ibig ko sabihin, kayong dalawa. May mangyayari sa amin? Anong mangyayari?
Makinig kayo. Itigil nyo na ang kalokohan nyo sa mga babae. Dapat magkaroon kayo ng seryosong relasyon. Nakadrugs ka ba? Yung mga naging girlfriend naming dalawa, mas marami pa rin ng gulong pinasok mo. Hindi nyo ako maintindihan. Anong mga bagay ba ang alam mo na hindi namin alam? Alam ko mas marami kang karanasan. Pero hindi nyo pa natitikman ang pinakamasarap na bagay. Bakit mo sinasabi yan? May nangyari ba sa inyong maganda? Baka gusto mong ikwento. Hindi lang basta maganda. Ngayong araw na to, ang pinakamagandang araw. Bilis na kasi. Ano ba talaga nangyari? Sabihin mo na. Ayoko sabihin. Baka mawala yung masarap na pakiramdam. Narito ba kami para panoorin ka kumain ng ice cream? Labo mo talaga? 虽然不见外因你，爱是贪得不敌。谁是你的那个唯一？原谅我怀疑自己。我明白，我要的爱会把我宠坏，像一个小孩自动在你怀里怀。你要的爱不只是依赖，要像个大男孩，风起又若晒，生活自由。